Magandang araw sa lahat. Hangad natin sa programa ng NCCA PSEP na pagkalooban kayo ng mga material na makabuluhan na magagamit natin sa ating pagtuturo at sa ating pag-aaral. Layunin ng Kabaro program ng NCCA PSEP na pagkalooban kayo ng mga material na makapagpapaunlad sa katauhan ng bawat individual na Pilipino. Pag-uusapan natin ang mahalagang role ng babae, ng lalaki, ng bakla, ng tomboy, at ng iba pang mga kinikilalang gender dito sa daigdig. Bahagi ang Kabaro program ng NCCA PSEP sa isinusulong na GAD program bawat taon. Tunghayan po natin ang ating panayam sa ating mga mahuhusay na mga resource speakers. I'm Joanna Lynn Cruz, Professor of Literature and Creative Writing at the University of the Philippines, Mindanao, and the President of the Davao Writers Guild. Sayang ang ganda mo kung sa tomboy ka lang mapupunta. It assumes na maganda ako. Madaming mga salita na pwedeng i-unpack no, dito sa statement na ito. Una, sayang. Pangalawa, ang ganda. At pangatlo, yung tomboy, no? And siguro magandang magsimula, no, doon sa tomboy, no? What we call ourselves, no? Ito ay tungkol sa sino o ano ang tomboy, no? Sa Philippine setting, sa Philippine culture, ginagamit ang salitang tomboy to refer to mga lesbiana. Pero kung titingnan natin yung Ingles na pinanggalingan niya, tomboy, ito ay boyish na female. And it's doesn't necessarily refer to sexual orientation. Pero dito sa Pilipinas, magkakawing ang sexual orientation at saka siguro gender identity dito sa term na ito na tomboy. Kaya siguro nagiging problematic siya. Doon ng yun ang source no o ugat no ng problema natin dito sa term na ito na tomboy, yung pagkalito sa kaakuhan or dun sa sexual orientation o kung sino ang gusto nating mahalin. Maaaring ito'y isang problema pero isa din itong potensyal na pwede natin pagkuhaan ng lugar no, for negotiating what we mean or how we identify no, as lesbians. No? So sa English, diretso siya, lesbian. Pero sa Philippine culture, Philippine languages, wala tayong salita talaga na tumutukoy no, dito sa identification na lesbian. Yun nga, no, kaya ginagamit yung salitang tomboy no, o kaya yung mga slang na terms tulad ng tibo. No? Or yung sa mga more academically inclined, we use the term lesbiana, which is still derived from lesbian in English, no? So, pinagtiyatiyagaan na lang natin, no, yung term na lesbiana dahil wala ngang gano'n na salita, no, sa Tagalog, no, or sa ibang mga wika. Sa Binisaya, Cebuano, meron yata silang term na lakinon, which is literally means like a man, no, or parang lalaki. So, hindi pa rin 'yan sapat 'no, dahil nga katulad nung meaning ng tomboy sa English or tomboy, limited ang definition na ito sa, um, babaeng nag-aastang lalaki 'no, lakinon 'no, and Titibo-tibo 'yun yung sikat na kanta na actually maraming mga lesbiana na na-offend 'no, doon sa kanta na 'yun na Titibo-tibo. Kasi nga, yung mga assumptions 'no, doon sa mga term na yon, ang assumptions o yung mga akala 'no, ng mga tao tungkol sa Pilipinang lesbiana ay ikaw ay masculine expressing 'no. So pinapasok natin ngayon yung term na gender expression. So tatlong bagay actually 'no, yung nakasalalay doon sa term na tomboy dito sa statement na ito, no. So, the way you identify, uh,
in terms of gender, meaning babae, no? Gender identity, babae ito. And your sexual orientation, babae ka na nagmamahal ng kapwa babae. At yung tinatawag na gender expression, kung paano mo pinakikita ang gender mo sa publiko. So, dahil ang assumption sa tomboy or lesbiana ay masculine expressing, ang nangyayari is kung hindi ka masculine expressing, ang pagtingin nila sa'yo ay hindi ka tomboy. So, yun nagiging problema doon sa statement na sayang ang ganda mo kung sa tomboy ka mapupunta. Kasi yung babae na napupunta sa tomboy o nagmamahal ng tomboy ay tomboy rin, 'no? Like ako ay lesbiana, 'no? Maaaring hindi ko ginagamit yung term nga na tomboy, para sa sarili ko kasi nga yung mga assumption ng mga tao ay lalaki ang pag-express or masculine ang expression ng tomboy. So, kung akong tatanungin, mas gusto ko yung term na lesbiana para sa sarili ko. Pero kung titingnan niyo yung Philippine culture, 'di ba? Yung tomboy, yung babae na pumatol or napunta sa tomboy, ang tawag sa kanya ay babae. Yung babae na pumatol sa tomboy. Problematic, 'di ba? Kasi unang-una ang tomboy ay babae rin. So, nahihirapan ako ngayon pagka nag-uusap kahit sa sarili naming mga ano 'no, community, mga lesbiana nag-uusap. Nadudulas din kami na, "O sino tomboy diyan?" "Ah, yung babae." Yung parang gano'n, yung ano, yung lalo na ngayon 'di ba, pagka nakikita mo kasi nung panahon ko ang mga lesbian relationships, makikita mo sila visibly because yung isa masculine expressing o yung tinatawag namin dati na butch, na ngayon ang tawag sa kanila ay masc, 'no? At yung feminine expressing na ang tawag sa kanila ay fem, 'no? So, yung mga relasyon nung panahon namin nung, kabataan ko, ano, kahapon lang 'yan, eh, na butch femme na relationships na klaro makikita mo na yung isa masculine expressing, siya yung tomboy ta's yung karelasyon niya ay yung babae. Problematic, 'di ba? Kasi unang-una pareho silang babae at actually pareho silang tomboy, 'no? Meaning they're both lesbians in that sense. So, ngayon mas, siguro mas fluid na yung mga kabataan 'no, kahit na 'pag, nag-iikot ka nakikita mo sila na hindi na lang butch femme, meron ng mga relasyon na pareho silang feminine expressing. I think that's, probably more common now, than the butch femme among the Gen Z. At least yun ang nakikita ko 'no, sa paligid 'no, sa mga eskuwelahan 'no. And they have their own reasons, no, for maybe expressing as feminine. And part of it might be because they don't want to be seen, no? They don't want to automatically be identified as a lesbian relationship. That's possible. And why? Because nga, ayaw nila na dalhin yung burden ng stereotypes about lesbian relationships or about lesbians. Kasi mabigat siya na termino na sabihin mo na tomboy, no? And part of it maybe is they're not yet out. Could be, no? Hindi pa sila handa na ilantad o iladlad ang relasyon nila or ang identity nila bilang lesbiana. So baka nagtatago pa sa mga pamilya. So mas madaling itago ang relasyon na lesbiana kung pareho silang feminine. Kasi best friends lang sila o kaya yung, laging napapagkamalan 'no na magkapatid kayo ay close sila kasi nagyayakapan, nagho-holding hands 'no habang naglalakad. Tapos ang tanong ay magkapatid 'no dahil nga, parehong feminine expressing. Pero nakikita din natin na meron na ding mga dalawang masculine expressing na lesbiana na nagrerelasyon, na so, probably less common than, the butch femme and even, less common than the femme to femme relationship, pero meron. Kasi nakikita natin ngayon siguro mas malaya na ang mga tao ngayon na,
ipakita or iproseso iproseso yung kung sino sila. At and even then hindi siya siguro hindi naman siya static talaga na kalagayan, 'di ba, na kahit yung sarili ko, yung, pagkaintindi ko sa kung ano ako or sino ako bilang lesbiana, nagbabago-bago siya habang, dumadaan ng panahon. At sa ngayon 'no, expression ko ay lesbiana. So, hindi ako sayang 'no, hindi sayang. Bakit hindi sayang? Kasi yun nga 'no, ito ay choice 'no, ito ay pasya. For some people ang pagkabakla or pagka-lesbiana ay choice 'no, ito ay pasya kung sino ang gusto mong mahalin. So hindi sayang 'no, kasi gusto nila yun, eh, yun yung gusto nila. Um, and ito ay interesante kasi 'di ba, pagka heterosexual yung tao, hindi tinatanong, "Bakit ka heterosexual?" Walang nagsasabi na sayang yung nakikipagrelasyon sa isang heterosexual na, ah, sitwasyon 'no. Ah, pero bakit nga ba tinatanong lagi 'no, kung bakit ka lesbiana, bakit ka tomboy. We always have to, justify our existence or our choices, and that's problem, and we should continue to talk about it. Kasi yun nga yung mga iniisip natin tungkol sa mga tao ay, ah, para tayong nakukulong tayo doon sa binary ng, male-female at yung heterosexual na structure 'no. So ang tawag heteronormative ang, pag-iisip natin. Iniisip ng marami na ito ay normal na, na kalagayan 'no, na heterosexual. Kung lalaki ka, ang nagugustuhan mo lang ay opposite sex 'no, na babae at kung babae ka, ang minamahal mo lang ay yung opposite sex na lalaki. So, yun yung heterosexual 'no, but yun ang kinagisnan natin, yun yung kinalakihan natin, yun yung kalakaran dito sa ano, sa patriarka. So, parang natural 'no, and that's the assumption 'no, yung, the heterosexual imperative na para kang walang choice 'no, pinalalabas na wala kang choice kundi maging, heterosexual. Pero nakikita natin na mas marami na ngayong mga identities 'no na lumalabas at sexual orientations. Meron pa ngang, tinatawag na pansexual 'di ba, na hindi lang iisa ang attraction niya 'no, marami, sa maraming mga, genders siya naa-attract. At I think valid 'no, valid itong lahat ng ito. Kaya lang yun nga 'no, dahil sa patriarchy na umiiral 'no, dito sa kultura natin, hindi lang sa Philippine culture 'no, sa buong mundo 'no, umiiral ang gahong ng, ng patriarchy. So, we're forced to conform to the gender norms, no? And not just in terms of sexuality, but just in terms of who you are as a woman, for example, no? Very rigid ang expectations ng patriarka sa babae. Anong ibig sabihin ng maging babae, no? Sa iyong pagkababae. The same way na rigid ang expectations nila sa pagkalalaki. At yun ang kapangyarihan ng patriarka. Naisipin natin na hindi tayo puwedeng kumawala 'no, doon sa mga inaasahan sa atin 'no, na mga, ah, gawain, behavior, or appearances 'no, the ways that we express ourselves, on the outside. We are made to think that that's automatic, that there's only one way or one correct way. And so, yeah, no, it's hard to it may be hard no, to break away from those gender norm and gender role expectations, but we have seen no, many women, in particular feminists, of course. No, the I think the um,
the gay movement has really deep depth, no, or should have deep depth to the feminist movement. Because if the feminists did not raise a fuss about gender role expectations in the first place, then we would not be able to elevate the discourse to sexual orientation rights. Why should we respect lesbian relationships or homosexual relationships? Because they're just like heterosexual relationships. We don't ask why should we respect heterosexual relationships? Because, right, love is love. And so whether it's homosexual or heterosexual, then it should be respected because it's the ways by which we express our humanity. So lesbian intimacy doesn't begin from, I mean, in the bedroom, right? When we think about the word intimacy, we think it's about sex, no, or physical expressions of desire. While it is true, I still believe, no, that lesbian desire is, the start, no, of a choosing to be a lesbian or having a lesbian relationship. It's there. No, we cannot. I think in general, no, that it does start from a sense of physical attraction to another woman, no, as a woman. But I think it grows, no, beyond that physical desire. To become intimate with another woman means to to be seen by another woman, and to be willing to see another woman as a person, no? And I think that's the heart of intimacy, really, whether it's lesbian or heterosexual or whatever. No, it's to be seen for who you are as a human being, and in particular as a woman. So, to a certain extent, if it's a relationship between a woman and a woman, it seems like it's easier to see each other because you're the same, no? So, it seems homogenous, but like any relationship, I think, regardless of sexual orientation, it's a struggle to see each other, no? and and to love each other for what we see. And so, at the heart of it, really, the acceptance of lesbian relationships or homosexual relationships uh, is rooted in our understanding of who we are as human beings. And if you're Catholic, then you know that you're made, no, from, or Christian, no, you are made from the image of God, and you are fearfully and wonderfully made, no? Isa kang ang lahat ng nilikha ng Diyos ay kagilagilalas, no? At kahanga-hanga. At yun, no? Dapat nating purihin, no? Ang mga ganitong mga ah, relasyon, no? Dahil lahat ng ito ay nilikha, no, ng isang Diyos. Because of what I look like, no? Because I'm feminine expressing, I feel like I have to come out all the time. No? So some lesbians, because they're masculine expressing, they don't even have to come out. No, people assume that they're lesbians because of what's visible. But why should we submit to the tyranny of visibility? No? Why do we have to be um, seen publicly based on a particular assumption of what a lesbian is or what a tomboy is in the Philippine culture? No? We can be who we are, no? Regardless of what we look like. And we shouldn't have to justify to others who we are and what we choose to look like, no, on the outside. um so the question really is, who is a lesbian, no? When we began talking about this, no, how do you
identify a lesbian if in Philippine culture we don't even have a term for it? Well, you ask. No, you ask. So you don't make assumptions just because they look a certain way or because they don't look a certain way. You ask them who they are. And when they tell you who they are, you believe them. Naway naliwanagan tayo sa mga usapin ng gender sa ating mga natunghayang video.